So magandang araw kabola. Sa video na ito, pag-uusapan po natin kabola. Isa pong trade rumor na medyo nakalimutan kong pag-usapan patungkol po kay TNT kabola at saka Converge kabola. And then of course, ang import po na napili ng San Miguel Beerman. So hindi pa nakasubscribe pa kayo, pindot naman po yung subscription button. Basa muna tayo kabola ng comments po ng mga fans. Sabi po ni Johnny Salvo 9761, maging professional lang sana mga teams sa PBA para may respeto sa bawat isa at maging maayos ang liga. I agree. Renato Lombog, palitan na lang ang D Big 3 and PB Blackwater at Terra Firma Chip para maganda naman laban ng mga independent teams. Of course, the league will be much better if they will be replaced. Yung tatlo po na teams na yan, kabola. Na Go Converge, sana mawala na ang farm teams para tapatas ng PBA. Palitan na rin si Kome ni Coach Yeng, sabi ni Margie Pobe. Ayaw daw po ni Coach Yeng Giao kabola, natanong na po yan kabola sa isang interview po sa kanya. Pa-shoutout, sabi ni Sir Ronald Berbusidad. And then user MV8, kung di kaya ng Blackwater, sana Converge na lang kumuha. Kaya naman nila ibigay ang gustong sahod ni Bearfields. That will not be easy kabola, knowing nga po na, of course, ang Blackwater, ang pinaka-kumbaga sinaservisyohan pa rin naman po nila is the MVP group, kabola. Even the rumored po na San Miguel Beerman trade for Bearfield, hindi pa rin po yan nagaganap, kabola. So, wala pong kasiguro din yan. Then, some news po na maganda pong pag-usapan, kabola. First things first is the plan po of the PBA, no? To have their own arena, kabola. So, lumabas na nga po yung plano na yan, kabola, and of course, we support that plan. Pero yung akin lang po, yung point ko po dito, kabola, regarding this plan of a new arena, is that, bakit sa Metro Manila, di ba? Kung ako kasi, sa business perspective ko, kabola, sa Metro Manila, marami ka na dun na mapupuntahan po, kabola, kasi na, mga arena pwede mo paglaruan. 20,000, of course, MOA, Smart Arena, kabola. Why not just build parang dalawang 10,000 na arena yung capacity, isa sa Cebu, isa sa Davao, kabola, di ba? Parang ganoon. Para kumbaga may mga options ka doon na consistently pwede nilang puntahan, kabola. Para sa akin, mas maganda yun, mas viable yun, and mas better para sa kanila pong business-wise. Ano po? Now, meron na rin report, no? Biglaan, Cedric Bearfield po, nakapirma na ng 2 taong kontrata with Blackwater Elite. So, yung mga nagsasabing matatrade po siya, mukhang hindi agad-agad mangyayari kasi napapirma naman nila, kabola. And player option po yung pangalawa, kabola. It means that by the second year, na kay Cedric Bearfield yan, kung pipirmahan nyo, ipi-play out niya po yung second year po niya, kabola. Now, kabola, ito nga pong ating pag-uusapan, wala na pong iba, kundi ito pong import na napili po ng San Miguel, si Taures Johela. So, si Taures Johela or Jogela, I'm not sure. Actually, medyo nung pumasok po siya, hindi sila sure, no, ang San Miguel. Kung ito po, kabola, is papasok po sa height. Pero pumasok, no, by 1/8 of an inch na lang, pumasok po siya, kabola. So, this guy is 6'6", kabola. And looking at the numbers, it's pretty obvious na siya po ay role player lang po doon sa Europe, kabola. And looking at the highlights, is well-rounded, well-skilled, kabola. Pero kita mo talaga na sanay siya as a role player. So what can we expect from him? I do not really expect that he can put up that monster numbers. I'm not even sure if he can average around 22 points. Baka less than 20 yung average nito, kabola. And ang nakapagtaka lang dito, kumuha na nga sila ng role player type. Hindi pa sila kumuha po ng elite shooter. May shooting si Johela, pero he is not really elite, kabola, as a shooter, di ba? And hindi rin naman siya ganun po ka-elite as a playmaker, di ba? So, I'm not really sure kung ano po ang naging interest po, kabola, ng San Miguel Beerman dito po kay Johela. Kung baga ano yung naging rason nila. Pero I will not be shocked kung hindi ito magtatagal ng 3 games. Pag nakita na talaga nila yung laruan niya together with the team. Now, we have this rumor din po, kabola. Yun nga, Converge, kabola, potential interest with JP Eram of TNT. Now, logical ba, kabola, na mag-interesado po ang Converge at TNT big man? Yes, kasi po, alam po ng Converge ang importance, kabola, ng pagkakaroon po ng madaming big man, kabola.
Kasi there is really this importance, kabole, of the big man, kabole, especially in the playoffs. The more you have, the better will be your chances. Especially na, of course, Fajardo, Stan Harninger are still around, kabola, di ba? Being monstrous, kabola, and basically dominating po the league. So, talaga naman, kabola, na importante yung pagkakaroon ng as much or as many as possible po, kabola, na mga big men. Now, for TNT, why are they looking to trade him? I'm not even sure. Also, kasi si Brandon Roser, even though he is, of course, high quality and much even be better siguro, kabola, than Aram, injury prone. So, baka yun yung maging issue po dyan. Pero overall, what could be the trade? Sa panahing ko, a fair trade. Knowing nga po yung mga issues din ni Aram, I think Aram for Jeo Ambohot. Ambohot is still very young, kabola. Sa nakita ko sa videos, he has good potential, kabola. Plus, Pau Harville-Lunar. That will be a fine trade sa mata po natin. Kabaka sa palagay mo? Ano yung patos na trade? Comment lang po sa baba.